Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video. Ilang kongresista at tauhan ng Kamara nakatanggap umano ng banta. Nako, lagot. Siguridad hinigpitan. At mas mahigpit ang siguridad ng pinapatupad ngayon sa batasang pambansa dahil sa umano'y banta na nakatanggap ng ilang kongresista at kawani ng House of Representatives. Ayon kay Secretary General, nakatanggap umano ng bantang pagbobomba sa makailan ang kailan nilang tauhan at napansin din umaligid na motorsiklo sa paligid ng batasang pambansa. At ingat-ingat lalo na dyan sa mga nagtatrabaho sa ating batasang pambansa. At no other further ado, panoorin po natin dito. Alright? Thank you so much sa inyong lahat. Please support Rob Trip. Alright. House Secretary Let's get it on. Sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. So, kaya we have taken special precaution ngayon. Ilang kongresista at staff ng House of Representatives ang nakatanggap umano ng bantang pambobomba kamakailan ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Ito ay sa pamamagitan ng mensahe sa kanilang mobile phones. Bukod dito, kapansin-pansin din anya ang pag-aligid ng mga motorsiklo sa paligid ng batasang pambansa. Bunsod nito, inilagay sa doble higpit ngayon ang ipinatutupad na seguridad sa Kamara. I'll be issuing a memo about this heightened security alert, no, to all the House members, employees, and staff of this institution. It may affect their work because, for instance, we will not allow motorcycles anymore to be parked in front of any building. No, we will designate a special place for them, and then there will be roving security men, no, 24/7 around the premises. Tumanggi na si Velasco na tukuyin kung sino-sino at ilan ang nakatanggap ng bomb threat at hindi rin ito alam kung may kaugnayan ba sa mga kontrobersya sa charter change o chacha ang mga pagbabanta. Hindi naman kabilang si Speaker Martin Romualdez sa nakatanggap ng pagbabanta. Sa ngayon, nakadepende ang itatagal ng heightened security measures sa House leadership. Taong 2007 nang sumabog ang isang bomba sa entrada ng House of Representatives at kabilang sa dalawang nasawi ay isang kongresista na dating miyembro ng isang rebelding grupo. Samantala, bukod sa bantas seguridad, umigting din ang pagtatangkang cyber attack sa IT system ng House of Representatives ayon sa House Secretary General. Cyber attacks, no, that we have been experiencing since the start of the year. According to our IT staff, 1 million of attempts, no, to hack our IT system. Pinalakas na ng Kamara ang cybersecurity nito sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Samantala, nais din ni Speaker Romualdez na magkaroon ng ulat sa Kamara ang DICT kaugnay ng cybersecurity breaches kamakailan laban sa government websites ng China-based cybercriminals. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahal. Alright, napakinggan po natin at napanood dito sa ilang kongresista at tauhan ng Kamara nakatanggap umano sa banta at pagbobomba sa nakatanggap umano ng bantang pagbobomba na umano'y banta na natanggap ng ilang kongresista at kawani ng House of Representatives. Kaya mga congressman at ingat-ingat and keep safe and healthy sa inyong lahat. And peace out. Thank you guys.